Patuloy na nagaganap ang isang pambihirang penomenon kung saan ang mga taong bumisita sa Pilipinas ay tumatangging bumalik sa kanilang sariling bansa. Kamakailan, ang kamangha-manghang penomenon na ito ay naging mainit na paksa sa social media sa ibang bansa. Ang kaso ng mga dayuhan na bumisita sa Pilipinas kamakailan, ngunit ayaw nang bumalik sa kanilang pinanggalingang bansa at ito ay paulit-ulit na nangyayari. Siyempre, hindi sila nawalan ng pasaporte kaya hindi sila makaalis, hindi sila sangkot sa krimen o naglaho. Sa halip, pinili nilang huwag bumalik sa sarili nilang kagustuhan. Sa una, ang layunin lang nila ay magbakasyon, mag-aral, magnegosyo o manirahan ng panandalian, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang 2 o 3 linggo ay naging 2 o 3 buwan at nang mapagtanto nila, taon na ang inilagi nila sa Pilipinas at naging normal na ito para sa kanila. Ang ganitong uri ng tao ay patuloy na dumarami sa buong mundo. Sa isang forum website sa Estados Unidos, isang thread ang naging usap-usapan. Ang kapatid ko ay nagbakasyon sa Pilipinas at hindi na bumalik. Nag-aalala ako kaya kinontak ko siya, ngunit sinabi lang niya, wala akong nakikitang dahilan para umuwi. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang hindi kapani-paniwalang penomenon na ito ay nagsimulang tawaging pag-ayaw na umalis. Bakit ayaw nilang umuwi? Ang ibang bansa ay mayroon ding magagandang tanawin, masasarap na pagkain at ang pamimili ay makikita kahit saan. Subalit, nagkakaisa sila sa pagsasabing may kakaiba sa pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Hindi lamang ito simpleng impresyon o pagkamangha, kundi isang mas kalmado at mas malalim na pagbabagong pangkaisipan, isang pakiramdam na matatag at totoo. Ang videong ito ay susuriin ang katotohanan sa likod ng misteryosong penomenon ng pag-ayaw na umalis, batay sa tunay na damdamin ng mga dayuhang nakabisita sa Pilipinas. Marahil ito ang nakatagong lihim na pang-akit ng Pilipinas na baka hindi napapansin ng mga Pilipino mismo. Bakit ganoon na lamang ang pag-ayaw ng mga dayuhang bumisita sa Pilipinas na umuwi? Ang dahilan ay hindi nakasalalay sa mga pambihirang tanawin o mga lugar na maganda para sa social media posts, kundi dahil sa mataas na kalidad ng pamilyar na pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Halimbawa, ang sistema ng tren tulad ng LRT at MRT ay sapat na upang sila ay lubos na mabigla. Isang Pranses ang nagsabi, "Nang sumakay ako sa LRT sa Maynila, nagulat ako. Napakakinis ng sahig, walang kahit kaunting graffiti sa dingding, walang nag-iingay, tahimik na nakapila ang lahat para maghintay sa tren. Hindi lamang ito tren, ito ay isang espasyong puno ng kaayusan." Sa maraming malalaking lungsod sa Europa at Amerika, ang subway ay madalas marumi, maingay at hindi masyadong ligtas. Ang mga banyo sa istasyon ay napakarumi kaya't nag-aatubili kang gamitin. Karaniwan ang makarinig ng sigawan o busina sa loob ng bagon sa halip na mga anunsyo. Dahil dito, ang kaayusan ng tren sa Pilipinas at ang mataas na public consciousness ay tila ibang mundo para sa kanila. Bukod dito, ang nakakabilib para sa maraming dayuhan ay ang lipunan kung saan maaaring mahanap ang mga nawawalang gamit. Kapag aksidenteng naiwan mo ang iyong cellphone o wallet, ito ay dadalhin sa presinto ng pulisya o sa istasyon ng tren at ang mga laman nito ay buo pa rin. Ang ganitong kultura ng katapatan ay mahirap isipin sa maraming bansa sa mundo. Si Daniel, isang estudyanteng Amerikano, ay naiwan ang kanyang smartphone sa isang coffee shop at nang bumalik siya nakalahati ay sumuko na. Nandoon at iningatan ito ng kawani. Nakadilat ang kanyang mga mata sa pagkagulat at sinabi, "Akala ko ninakaw na, ngunit sa Pilipinas ba, ang pagtitiwala ay ang pundasyon ng pang-araw-araw na buhay." Gayun din, ang pagiging on-time ng pampublikong transportasyon ay mataas din ang rating. Sa ilang lugar lang sa mundo na ang tren ay humihingi ng paumanhin sa kaunting minutong pagkaantala, dumarating ang tren ayon sa schedule, tahimik na sumasakay at bumababa ang mga pasahero at laging may pagpapalitan ng upuan. Ang mga dayuhang unang beses bumisita ay madalas na natitigilan sa ganitong tanawin. Hindi lamang yan, kahit sa pang-araw-araw na pamimili sa mga convenience store o supermarket, ang pag-aalaga sa serbisyo ng mga kawani ay kahanga-hanga. Ang mga cashier ay laging nakangiti at babatiin ka ng, "Magandang araw po, maligayang pagdating po, salamat po," ng may kabaitan. Hindi lamang ito pagsunod sa tungkulin, kundi dahil sa kultura ng malasakit at pagiging mapagpatuloy na nakaugat sa lipunan.
Ang mga maliliit at tahimik na sorpresa na ito ay nag-iipon, araw-araw, at dahan-dahang nagbabago ng isang bagay sa kanilang puso. Kapag pumasok sa isip ang ideya na maaari akong mamuhay ng matiwasay dito, ang pagpipilian na umuwi ay tahimik na naglalaho nang hindi nila namamalayan. Ang mga dayuhang unang beses bumisita sa Pilipinas ay nagkakaisa sa pagsasabing, parang nasa ibang planeta ako dito. Hindi ito pagmamalabis, kundi dahil sa ang pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas ay lubhang naiiba sa ibang bansa. Isang babaeng Kanadyan ang naglarawan ng kanyang karanasan sa pagsakay sa LRT sa Maynila sa rush hour ng umaga. Kahit siksikan ng tren, walang nag-iingay. Panatilihin nilang tahimik, mukhang mas maraming tao, mas tahimik. Nagulat siya sa pambihirang kaayusan. Napansin din niya ang isang batang lalaki na siguro ay mga 5,006 taong gulang na hawak ng kamay ng kanyang ina papasok sa tren. Hindi niya inistorbo ang sinuman, umupo ng tuwid sa sulok ng upuan, inayos ang kanyang mga paa at tahimik na umupo. Hindi lamang ito nagtuturo ng mabuting asal mula pagkabata, kundi ang pag-uugali sa publiko ay nakaugat na bilang kultura, sabi niya sa tunong nagpapakita ng paggalang. Hindi lamang ito mabuting asal. Kahit sa supermarket, coffee shop o mga tindahan sa istasyon ng tren, ang bawat kawani ay laging bumabati ng may paggalang at kabaitan. Ang mga salitang maligayang pagdating at salamat po kasama ng isang ngiti na may bahid ng sinseridad ay hindi lamang nagpaparamdam sa customer na tinatanggap sila kundi iginagalang din sila bilang tao. Si Professor Marcus, isang guro sa universidad mula sa Alemanya, ay nagsabi na hindi niya malilimutan ang karanasan sa coffee shop malapit sa kanyang tinutuluyan sa unang araw ng kanyang pagdating sa Pilipinas. Medyo naantala ang kanyang kape, ngunit taos-pusong humingi ng tawad ang kawani. Sinabi niya, ang ganoong sinseridad sa paghingi ng tawad ay nagparamdam pa sa akin na ako ang nahiya. Dito, ang kabaitan ay hindi lamang commercial service, kundi nagmumula sa tunay na damdamin. Bukod pa rito, ang katotohanan na ang isang babae ay maaaring lumabas ng mag-isa sa gabi nang may kapayapaan ng isip ay isang simbolo ng napakahusay na kaligtasan sa Pilipinas. Sa maraming bansa sa mundo, ang paglabas ng babae ng mag-isa pagkatapos ng paglubog ng araw ay isang bagay na dapat iwasan. Gayunpaman, sa Pilipinas, kahit sa istasyon ng tren, convenience store o bangketa sa isang residential area, halos walang pakiramdam ng kawalan ng kaligtasan. Gaano kahalaga ang kakayahang gumugol ng gabi, ng tahimik at ligtas para sa mga dayuhan. Ito ay isang napakalaking halaga na nakakaapekto sa kalidad ng buhay. Ang katotohanan na ang buong pang-araw-araw na buhay, kabilang ang mabuting asal, kaligtasan at serbisyo, ay nagpapakita ng ganap na ibang antas ng pagiging perpekto, ay nagpaparamdam sa mga dayuhan na hindi lamang ito kaginhawaan, kundi isang pakiramdam ng pamumuhay sa isang espasyo kung saan iginagalang ang tao bilang tao, na marahil ang dahilan kung bakit naging lugar ang Pilipinas kung saan ayaw na nilang umuwi. Si Aliza, isang batang estudyanteng Amerikana, ay dumating sa Pilipinas isang gabi noong Setyembre kung saan ang init ng tag-init ay naroon pa rin. Dahil sa pagkaantala ng flight, nag-check-in siya sa hotel pagkatapos ng hating gabi. Medyo nagugutom, naglakad siya patungo sa convenience store malapit sa hotel. Sa Amerika, ang paglalakad ng mag-isa ng babae sa oras na iyon ay delikado, ngunit sa gabing iyon, sinabi niya na hindi lamang siya hindi nag-alala kundi napapalibutan din siya ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaligtasan. Naglalakad ako sa isang maliwanag na kalye. Walang nakatingin sa akin. Ang mga taong nagdadaan ay tahimik. Ang ilan ay tumangulang ng mahina. Pakiramdam ko, pinoprotektahan ako ng lungsod. Pagkatapos, dumating siya sa convenience store ng Pilipinas. Tahimik na bumukas ang automatikong salamin na pinto kasabay ng lamig mula sa air conditioning. Ang loob ng tindahan ay malinis at maayos. Ang mga rice rolls, sandwich at dessert ay maayos na nakasalansan sa mga istante. Hindi lamang iyon, may mga kosmetiko, pang-araw-araw na gamit, at kahit medyas lahat ng kailangan mo ay naroon. Napabulalas si Aliza. Tindahan ba ito ng mahika? Ang nakagulat sa kanya ay hindi lamang ang mga produkto. Nang batiin siya ng kawani, nang may kabaitan at tinanong siya kung gusto niyang ipainit ang pagkain nang nagbabayad siya, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Kung mananatili ako dito, mamumuhay ako ng matiwasay.
Ang katotohanan na ang isang convenience store ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad ay maaaring nakakagulat para sa isang Pilipino. Gayunpaman, sa maraming convenience store sa Estados Unidos, madilim ang loob ng tindahan, kakaunti ang produkto at maaaring magkaroon ng problema sa gabi. Dahil dito, ang convenience store sa Pilipinas na maliwanag, malinis at bukas 24/7 ay isang lugar na nagpaparamdam sa kanila na hindi ka pani-paniwalang ligtas. Bukod pa rito, nagulat siya sa murang presyo. Ito ba ay 40,050 pence lang? Hindi ka pani-paniwala na masarap ito. Ang mga dessert na maaaring nagkakahalaga ng higit sa 10 sa Amerika ay mabibili sa Pilipinas sa isang solong papel na pera at masarap pa. Ang kaligtasan, ang maalalahanin na serbisyo at ang halaga para sa pera, lahat ng ito ay ang mahiwagang anting-anting na nagpapahirap sa kanya na umuwi. Bago umuwi sa kanyang bansa, bumisita muli si Aliza sa convenience store na iyon. Sinabi niya na sa oras na iyon, may pakiramdam siya na siguradong sasakay ako sa eroplano bukas, ngunit ang isang bahagi ng puso ko ay mananatili dito at gusto kong bumalik muli. Ang convenience store ay maaaring isang bahagi lamang ng maginhawang pang-araw-araw na buhay para sa mga Pilipino, ngunit para sa mga tao mula sa buong mundo, ang maliit na ilaw sa sulok ng kalye sa gabi ay minsan ay maaaring magdala ng pagbabago sa buhay. At ang mga taong naakit sa ilaw na iyon ay maaaring dahan-dahang pumili na huwag umuwi, unti-unti ngunit tiyak. Nang umuwi ako, pakiramdam ko, biglang naging magaspang ang mundo. Ito ang sinabi ni Leah, isang estudyante sa Universidad na Amerikana na nag-aral sa Pilipinas sa loob ng 6 na buwan. Sinabi niya na nang sumakay siya sa subway mula sa paliparan sa unang araw ng kanyang pag-uwi, nagbago ang lahat ng kanyang damdamin at naging magaspang. May basura na nakakalat sa bagon, may sumisigaw habang nakikipag-usap sa telepono, at ang ilan ay nakahiga pa sa sahig. Sa Pilipinas, binibigyang halaga ng lahat ang espasyong ibinabahagi sa iba. Ngunit dito, kumikilos ang lahat na parabang pag-aari nila ang lahat. Hindi lamang ito pagkakaiba sa kultura, ngunit sa kanyang isip, ang kalinisan at kaayusan ng tren sa Pilipinas ay naging pamantayan ng ideal. Ang penomenon na ito, kung saan ang mga taong umuwi ay hindi na makatagal sa kawalang-galang ng kanilang sariling bansa na dati nilang hindi napapansin, ay tinatawag na Pinas Lost Syndrome sa ibang bansa at tahimik na kumakalat. Puno ang social media ng mga mensahe tulad ng, "Hindi ko na matiis ang convenience store sa Amerika. Na-stress ako dahil hindi sila nagsiserve ng tubig sa restaurant," o halos maiyak ako sa takot kapag naglalakad ng mag-isa sa gabi. Kapag naranasan nila ang maginhawang kapaligiran, maalalahanin na serbisyo at mahusay na kaligtasan sa Pilipinas, ang buhay sa ibang bansa ay nagiging magaspang at hindi kanais-nais. Bilang resulta, maraming tao ang nakakaramdam na ang lugar na kanilang binalikan ay hindi na tahanan at nagdurusa sa damdaming ito. Ang partikular na namumukod-tangi ay ang issue ng kaligtasan sa buhay panlipunan. Ang isang babae ay maaaring maglakad ng mag-isa sa convenience store sa gabi. Ang tanawin ng mga bata na sumasakay sa tren ng mag-isa papunta sa paaralan, o ang penomeno ng pagbabalik ng nawawalang wallet na buo pa rin ang laman. Ang mga bagay na ito ay normal sa Pilipinas, ngunit sa maraming bansa, maaari itong tawaging milagro. Bukod pa rito, ang pagiging on-time ng pampublikong transportasyon, ang katahimikan sa mga restaurant o ang malinis na banyo sa trabaho, lahat ng ito ay ang kapayapaan ng isip na napagtanto nilang nawala noong bumalik sila at hindi na nila mahanap sa kanilang sariling bansa. Sinabi ni Emma mula sa Denmark na pagkatapos niyang umuwi, madali siyang mainis sa pang-araw-araw na buhay. "Napakaraming inis na tao sa paligid ko at naapektuhan din ako ng ganoong atmosfera. Ngunit sa Pilipinas, ang lahat ay batay sa paggalang sa isa't isa, kaya kalmado ang aking isip." Seryoso na niyang pinag-iisipan na magtrabaho sa isang kumpanya sa Pilipinas. Ang karanasan sa Pilipinas ay hindi lamang alaala ng pagbabakasyon kundi isang pakiramdam ng pagdanas ng isang ideal na lipunan minsan sa buhay. Dahil nakilala na nila ang damdaming iyon, ang pagbabalik sa dating pang-araw-araw na buhay ay tila walang lasa. Ang pagnanais na mamuhay muli sa kapayapaan na iyon at bumalik sa lugar kung saan maayos ang lahat ay taus-pusong pinag-uusapan sa buong mundo, at ang pagnanais na ito mismo ang sa huli ay nagtutulak sa kanila sa desisyon na huwag nang umuwi. Ang oras na ginugol sa Pilipinas ay lumampas sa hangganan ng pagbabakasyon o pag-aaral
at naging damdamin ng pagnanais na manirahan dito. Ang mga dayuhang may ganitong damdamin ay mabilis na dumarami sa buong mundo. Sa social media at mga banyagang forum, lalong lumalabas ang mga mensahe tulad ng, "Balang araw, gusto kong lumipat na sa Pilipinas. Seryoso akong maghahanap ng trabaho sa Pilipinas." O pakisabi naman kung paano mag-apply para sa permanent visa. At may ilang nagsimula ng mamuhay sa Pilipinas at nagpapahayag ng kanilang kagalakan. Bakit ganoon na lamang ang kanilang pagnanais na manirahan sa Pilipinas? Ang pinakamalaking dahilan ay ang kaligtasan sa buhay. Marami ang unang nagbabanggit ng mahusay na kaligtasan. Ang paglalakad ng mag-isa sa gabi ay hindi nakakatakot. Ang mga bata ay maaaring lumabas ng mag-isa at ang mga nawawalang gamit ay maaaring maibalik. Para sa mga dayuhan, ito ay isang nakakagulat na ligtas na kapaligiran. Ang damdaming ito ay mas matindi sa mga kababaihan. Ang Pilipinas ay isa sa iilang lugar kung saan ang mga babae ay maaaring maglakbay ng mag-isa ay paulit-ulit na sinasabi. Kasunod nito, ang mahalagang dahilan ay ang pagiging perpekto ng public service at infrastruktura. Ang kadalian ng pag-access sa mga dekalidad na pasilidad sa kalusugan, mataas na kalidad ng edukasyon, ang LRT, MRT at bus na halos laging on time, ang maalalahanin na operasyon ng mga ahensya ng gobyerno, at ang kumpletong community resources tulad ng mga daycare center at aklatan. Sa Pilipinas, pakiramdam ko, tinatrato ako bilang tao, sabi ni Luca, isang IT engineer na Italyano. Inilarawan niya ang buhay sa Maynila, maganda rin ang work environment. Kahit may stress, napapakalma ako ng lungsod na ito. At higit sa lahat, ang mundo na walang sigawan ay nagpapagaling sa aking kaluluwa. Siyempre, ang paglipat sa Pilipinas ay mayroon ding mga hamon. Ang language barrier, pagkakaiba sa kultura, proseso ng pagkuha ng tirahan at pag-apply para sa visa ay pawang matataas na pader. Partikular na, ang kasanayan sa wikang Filipino, pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat ay ang unang balakid para sa mga dayuhan. Gayunpaman, ang nakakagulat ay marami ang nagpapakita ng saloobin na hamunin ang pader na ito. Pumapasok sila sa mga klase sa Filipino, naglalaan ng oras sa pagsasanay sa pagsulat, sinusubukang matuto ng kultura at sinisikap na makuha ang mga kaugalian. Hindi lamang ito para sa paninirahan, kundi isang pagpapahayag ng pagnanais na mas makisalamuha sa lipunang Pilipino. Bukod pa rito, sa nakalipas na mga taon, ang mga kumpanya ng Pilipino ay nagpakita ng masigasig na saloobin sa pagkuha ng mga banyagang manggagawa. May mga lugar ng trabaho na nagbibigay ng suporta sa Ingles at ang sistema ng tulong ay nagsisimula ng maging mas kumpleto. Ang pundasyon para sa buhay pagkatapos ng trabaho ay unti-unting itinatayo. Ang Pilipinas ay nagbabago mula sa isang destinasyon na pinapangarap puntahan ng mga tao patungo sa isang isla na pinipili bilang isang seryosong lugar para sa pamumuhay. At ngayon, sa isang sulok ng mundo, may isa pang dayuhan na tahimik na nagsasabi, "Ayaw ko nang sabihing, uuwi ako, kundi bumalik na ako." Sa simula, nagbakasyon lang sila, ngunit nang mapagtanto nila, namumuhay na sila sa Pilipinas. Ang grupong ito ng mga dayuhan na maaaring tawaging mga nananatili ay tahimik na dumarami. Maaari ba talagang baguhin ng tao ang bansang kanilang tinitirhan dahil lamang sa panandaliang impresyon? Sa likod nito, mayroong mas malalim na dahilan kaysa sa iniisip at may matatag na sense of community. Si Jacob, isang exchange student na Ingles na nag-aral sa isang universidad sa Timog Pilipinas sa loob ng isang taon, ay puno ng pagkalito noong simula dahil sa pagkakaiba sa wika at kultura. Ang katahimikan ng mga tao sa pampublikong bus sa rush hour, ang mainit at palakaibigan na atmosfera sa mga kainan, ang pakiramdam na dapat may hiya sa bawat sitwasyon, hindi niya maitago ang kanyang pagkalito. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang ganitong pang-araw-araw na buhay ay nagsimulang magbago sa isang kamangha-manghang paraan. Ang may-ari ng isang stall sa palengke malapit sa kanyang tinutuluyan ay nagsabi sa kanya, "Ang aga mo, kuya." Ang fare card ng tren na nalaglag niya sa istasyon ay ibinalik sa service counter na walang kulang. Ang mga estudyante na naglalakad papunta sa paaralan ay bumabati sa kanya ng, "Magandang umaga po tuwing umaga." Ang maliliit na pangyayaring ito ay tahimik na pumasok sa kanyang puso. Dito, pakiramdam ko,
Natural akong nakasali sa isang komunidad, sabi ni Jacob, at pagkatapos niyang matapos ang exchange program, bumalik siya sa Pilipinas para mag-aral ng graduate degree. Nang umuwi ako sa aming bansa, nagulat ako sa kaguluhan ng lungsod at sa lamig ng mga tao. Sobrang napagod ako. Nagsimula akong mamiss ang init ng Pilipinas, ang init na may pag-aalaga. Si Edon, isang tekniko na Pilipino na nagtatrabaho sa isang pabrika sa gitnang Pilipinas, ay nakita ang work environment sa Pilipinas na, bagamat mahirap, ay isang kagalang-galang na lugar. Noong una, palagi akong sinasaway kaya nawalan ako ng pag-asa, ngunit nang ngumiti sa akin ang mga master technician at nagsabing, hinihintay ka naming gumaling, pare, napigilan ko ang pag-iyak. Sa likod ng mahigpit na mga pangangailangan ng Pilipinas ay ang sinseridad na gustong magtrabaho ng magkasama. Ngayon, nag-iipon siya at patuloy na nag-aaral ng Filipino na may layunin na magtayo ng pundasyon dito sa hinaharap. Siyempre, hindi lahat ay madali. Ang kasanayan sa wikang Filipino, visa, pakiramdam ng pag-iisa at pagkakaiba sa kultura ay maraming balakid na dapat lampasan. Gayunpaman, maraming dayuhan ang gusto pa ring manatili, hindi lamang dahil sa ligtas at maginhawa ang Pilipinas, kundi dahil totoo ang pagtitiwala sa pagitan ng mga tao at ang pagkakaisa sa lipunan. Bukod pa rito, ang business sector ng Pilipinas ay nagsisimula ng mapagtanto ang kahalagahan ng diversity at ang trend ng pagkuha ng mga dayuhang tauhan ay lumalawak. Ang mga sistema ng suporta, tulad ng counseling at pagbubukas ng mga klase sa Filipino ay lalong nagiging kumpleto. Sinabi ni Jenna, isang engineer na Amerikana, ang pagtatrabaho sa Pilipinas ay nagparamdam sa akin na ang pagbibigay ng mabubuting bagay sa iba ay nagiging kaligayahan ko. Kahit abala, ang maalalahanin na salita ng isang tao ay nananatili pa rin sa puso ko. Hindi bilang isang destinasyon ng turista, kundi bilang isang lugar para sa pamumuhay, pinili ng mga dayuhan na nakatuklas ng tunay na charm sa bahaging ito na manatili sa sarili nilang kagustuhan. Ngayon, ang kanilang mga boses ay maaaring maging isang pagkakataon para sa atin, mga Pilipino, na muling suriin ang ating sarili. Ang Pilipinas ay parang ibang planeta talaga. Ito ang mga salitang iniwan ng isang Amerikanong gumagamit sa isang forum. Ang thread na ito ay puno ng pagkamangha, impresyon, at komplikadong damdamin ng mga dayuhang nakabisita sa Pilipinas. Ang babae ay maaaring maglakad ng mag-isa sa gabi. Mahirap paniwalaan. Ang tren ay malinis. Gusto ko nang manatili na. Ang pagkain sa convenience store ay mura, masarap, at ang serbisyo ay napakaganda, hindi na kailangang magbigay ng tip. Mahika ito. Sa kabilang banda, mayroon ding mga boses na ganito. Minsan, hindi ko maintindihan ang mga patakaran ng Pilipinas, hindi ko alam ang gagawin. Masyadong mabigat ang corporate culture. Sa likod ng kabaitan, may nakatagong pressure. Ang language barrier sa Filipino ay napakataas, na nagdudulot ng pakiramdam ng pag-iisa. Totoo, hindi perpekto ang Pilipinas. Ang high-pressure work environment, ang natatanging interpersonal relationships ng lipunan, at ang mga hamon sa patakaran ng imigrasyon ay marami pa ring problema. Gayunpaman, ang karamihan sa mga komento ay nagtatapos sa mga salitang, kahit ganoon, gusto ko pa ring bumalik. Gusto kong manirahan doon. Gusto kong bumalik. Hindi ba ipinapakita ng katotohanan ito ang tunay na charm ng Pilipinas? Para sa ating mga Pilipino, ang malinis na istasyon, ang tahimik na tren, ang magalang na serbisyo, at ang maayos na tanawin ng kalye ay maaaring normal. Ngunit para sa maraming tao sa buong mundo, iyon ang ideal at pag-asa. At ngayon, ang mga taong naakit sa normal na ito ay nagnanais na manirahan sa Pilipinas, magtrabaho sa Pilipinas, mag-aral ng Filipino, at subukang maging bahagi ng lipunan. Hindi lamang ito pagnanais sa tanawin, kundi isang patunay ng sense of community at pagtitiwala. Hanggang ngayon, sa mabilis na umuunlad na lipunan, madalas nating hindi napapansin ang mga bentahe ng Pilipinas. Ngunit ngayon, muling sinusuri ng mundo ang Pilipinas. Sa kanilang paningin, tila may sumasalamin sa kung ano ang dapat nating mapagtanto muli, tayong mga Pilipino. Sa likod ng mga salitang, nabalitaan ko na ang sinumang pumunta sa Pilipinas ay hindi na bumabalik, ay ang Pilipinas bilang isang psikolohikal na kanlungan na higit pa sa kaginhawaan. Ang ordinaryong pang-araw-araw na buhay para sa mga Pilipino ay maaaring isang milagro na maaaring magpabago ng buhay ng isang tao sa mundo.
Isang simpleng halo-halo, ang convenience store sa gabi. Ang katahimikan ng platform ng tren, lahat ng ito ay maaaring ang dahilan kung bakit ayaw nang umuwi ng isang tao. Kung ang videong ito ay maaaring maging isang maliit na simula para muli mong suriin ang mga bagay na inaakala mong normal, ikararangal ko ito. At pakinggan natin ng tahimik ang dahilan kung bakit naakit ang mundo sa Pilipinas ngayon. Kung naramdaman mo ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe sa channel at mag-like para suportahan kami. Malaking karangalan ito para sa amin. Ang boses ng lahat ay magiging lakas sa paggawa ng susunod na kwento. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli at magkita-kita tayo sa susunod na video.